langit, walang maliit of TV. Dito ka tumambay lagi. Sa bawat palaro, dalay tagumpay. Kalapati mo sa ulapang tunay na hari. Good morning mga kaebong! Happy New Year sa inyo! At panibagong vlog na naman. At dito sa ating vlog, itutuloy natin yung paggawa ng ating loop extension. Kaya ano pa hinihintay natin? Tara na! So mga kaebong, ito na, nag-uumpisa na tayong gumawa ng mga frame. Pinagputol-putol ko na yung frame. Bali 4 feet ang sukat nung frame na ginagawa natin. Ayan, so dapat sana mas mahaba pa yung ating viewing area na gagawin. Kaso sa tansya ko kukulangin yung ating materyales, kaya ang kaya lang natin gawin 4x4 feet na kulungan. So napagputol-putol ko na yung mga tubular na gagamitin natin. At yan, nag-uumpisa na ako mag-welding. So makikita nyo, ayan na naman. Trial and error na naman tayo sa pagwe-welding. Kasi nga, dahil hindi naman tayo expert sa pagwe-welding. Isa pang naging problema ko dyan, yung tubular na nabili natin, manipis. Kaya tinatansya-tansya ko yung pagwe-welding ko kasi nabubutas. Ayan. So nakagawa na tayo ng isang frame at tinutuloy natin yung paggawa ng isa pang frame na para doon sa ating viewing area. Ayan, tuloy-tuloy lang yung ating pagwe-welding. Makikita nyo, balot na balot ako dyan, no? Meron pa akong gloves, meron akong medyas. Dapat nga nakasapatos pa eh. So, importante yung safety. Tsaka salamin. Ayan, nakasalamin tayo. So, dapat safe lagi. Kasi pagka nasugatan tayo, kaya yung mata natin, yung pinakadelikado, na dapat wag matatamaan ng kisap ng welding. Kasi pag natamaan niya, sigurado madadala tayo. Ayan. So, tuloy-tuloy lang yung paggawa natin. Dito natin siya ginawa sa baba. Kasi kaya pa nating buhatin yan papunta dun sa bubong. Pero pagka bubuuin na talaga natin yan, dun na tayo sa taas ng bubong gagawa. Medyo mas mahirap-hirap yun, no? Kasi napakainit dun kapag inabot tayo ng tanghali. At saka yung mga gamit natin, ibubuhati natin lahat dun. So makikita nyo, mag-isa lang talaga akong gumagawa. Tiyagaan lang. So lahat ng pagbubuhat, yung pag-iisip, lahat, no, mag-isa ko lang ginawa. Kasi hindi naman natin kailangan umupa pa ng labor para gawin ito, kasi habi-habi lang naman. Kaya tinry nating pag-aralan. Alright, meron na tayong dalawang frame. Tapos kakabit na naman natin yung sa gitna, no? So ito yung dalawang frame natin. Ayan, bali 4x4 ang sukat niyan, pa square siya. Medyo hindi masyadong sukat, hindi magkapantay. Siguro dahil dun sa hindi pantay yung pinakalinya eh. Ayan, pero ayos na rin yan. Kaya na yan. So lalagyan na natin ng bakal para tumayo siya. Bali ilan yung isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. So ang problema ko, kulang na ako sa materyales, kaya bibili muna tayo ng bakal, ay yung ganitong tubular, para maituloy natin yung ating ginagawa. Mga kaebong, andito na tayo sa bubong. Ginagawa natin yung ating loop extension, no? Yung viewing area, at papakita ko sa inyo ngayon. Yan. So ito pa lang yung nagawa natin sa ngayon. Napakainit. Alas time check 2:08 PM. Masyadong mainit. Kaya pahinga muna tayo. Nag-umpisa tayo mga mga bago mag alas 11. Inuunti-unti lang natin yung paggawa kasi
hindi natin matatapos. So pag ginawa natin yan buong araw, hindi na tayo makakagawa ng ibang bagay. Kaya sa ngayon, ang nagawa natin, after natin magawa yung taas at saka yung baba, ikinabit na natin yung mga parang frame, no? So nakompleto na natin yung frame. At susunod naman gagawin natin, lalagyan natin ng mesh wire dito sa side na to, saka doon. Tapos gagawa pa tayo ng frame doon sa kabila para doon sa pinto. Ayan. Tapos yung dito kasi, dito yung parang meron pang extended na daanan kasi dyan dadaan yung ating mga ibon kapag pupunta sila dito sa baba doon sa mismong loop. Alright. So papakita ko sa inyo saan natin ikakabit. Yeah. So dito yan mga kaebong, no? Ilalagay natin dito sa taas. Tapos may pinto dito. Tapos lalagyan natin extended yan na nakapantay dito sa yan, nakapantay dyan sa frame na yan. Yan, para dyan dito papasok yung ating mga ibon. Yan, dito sila papasok. Yan, pag binuksan natin ganun. Alright. Alright, so ito yung aking nagawa sa ngayon. Yan. Bali, nalagay na natin yung mesh wire dito sa gilid. Yan. Kasi kahapon nagawa natin yung frame. So ngayon, natapos na natin yung mesh wire. Yung palibot, no? Ito yung pinto. So, yan, ito yung harap, no? Ito yung pinto. Bali, ito yung dito natin gagawin yung pinto. Tapos meron na tayong pinto eh. Ayan, yan yung pinto natin. Ayan, yan yung pinto natin. Tapos ito yung magiging harap. Ayan. So, yung paligid niya, nagawa na natin ng mesh wire. Nalagyan na natin ng mesh wire yung paligid. Ayos na. So, konting konting mesh wire na lang. Kaso kinapos na tayo ng mesh wire. Maghanap tayo ng mesh wire na scrap siguro. Kasi konti na lang yung kailangan natin. O kaya bibili pa tayo ng isa. Isa pa siguro, isa pa. Yun, tapos na. Alright. So, tingnan natin ulit yung itsura. Ayan. So, buo na. Halos mabubuo na natin. Ayan o. So mga 2 araw pa siguro to kasama yung pintura, no? Yung primer. Matatapos na natin, pero hindi naman tayo gagawa ng araw-araw kaya unti-unti natin siyang gagawin. Sa inyo mga kaebong, kamusta po kayo? Finally natapos na rin natin yung ating loop extension, yung ating viewing area. Papakita ko sa inyo. Yan. So nangyari na. At meron ng kalapating nasa loob. O yan o. So yung nakaraan, tinapos natin itong parte na to. Yan, ito, yan. So yung extension ng viewing area para may nadadaanan papasok doon sa loob. Ayan. So kapag ite-train na natin sila pumasok sa trap, doon sila lulusot. So in the meantime, dyan muna sila para ma-view nila yung paligid, no? So andyan yung mga ibon na gift bird sa atin. Lahat yan puro gift bird yan. Mga young bird sinasanay natin, no? Ayan. So napakaganda. Salamat pala kay Kuya Buboy sa pagbigay sa akin nung ito natitirang yung wire mesh kasi kinapos ako. So itong parte na to yung hindi ko nagawa, kaya sabi ko do sa post ko 95% complete. Hindi ko pa nalagyan ng wire mesh itong parte na to. Ayun, binigyan niya ako sakto-sakto. At salamat din pala kay Idol Ace, AJTM Loop. Siya yung tumulong sa akin sa pagbubuhat ng viewing area, no? Pagkatapos kong mapinturahan. Ayan, so silipin natin ulit. Alright. So finally natapos din natin. Ang tagal ko itong ginawa. Siguro nag-upisa ako mga December.
So inabot ako ng halos sa maguro kulang-kulang mga 2 buwan. No, dahil hindi naman natin araw-araw ginawa at saka hindi naman tayo sanay, no? Nagsimula ako sa pagwe-welding mula from zero, wala akong alam. Bumili lang akong welding machine at grinder, tapos yun, materyales, eksperimento ko na. Ayan, so siguro lesson dito basta pag may gusto kayong alamin na isang bagay, basta huwag kayong matakot, basta i-try nyo lang. Ayan, so okay lang namang magkamali. Sa susunod, mas mapapaganda nyo pa, ma-improve nyo yung gagawin nyo. So ganun talaga sa una, learning experience. So hindi naman perfecto yung aking pagkakagawa, pero pwede na. Ayan, so medyo nakamenos ako ng labor, siguro more or less mga 3,000. Kasi sa tingin ko hindi ko magagawa to ng isang araw lang, di ba? So tingnan niyo yung ginawa natin. So yung una, inangat natin itong bubong, binaliktad natin yung klibe, tapos ilagyan natin ng additional wire mesh yung paligid dahil nga tumaas dito sa likuran. Tapos saka na natin ginawa, binuo yung assemble yung viewing area. Tapos yung pang sunod ko palang ginawa yung pinto, no? Yung pinto na pagdadaanan nila, yung nasa loob na yan. Tapos ito pang extension na to. Tapos pintura, no? Matagal magpintura ng wire mesh dahil nga sa sobrang liliit ng bakal at sa dami mong papahiran, nakakatagal siya. Ayan. Alright, so dito nagtatapos ang ating series ng vlog sa DIY loft extension. Kaya dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Loft TV. Keep safe, God bless. Bye-bye!